Di pa tuluyang gumaling ang paa ni Hazel kaya minabuti lang ni Adonis na bongkarin ng lupa sa likod ng kanyang bahay. Ang bukid niya na kasalukuy inaararo ni Uncle John pinagkatiwala muna niya rito. Ang matanda na rin ang nagtuturo ng mga babayaran niyang mag-aalis ng mga ligaw na damo roon. May tiwala siya sa matanda dahil uncle to ng asawa ni Rigor. Isa pa napakabait nito. Di niya gustong iwan mag-isa si Hazel dito sa bahay niya at baka hindi na lang kasirolang susunugin ito. Baka buong bahay na. Di pa niya nakakalimutan ang panunubok nitong magluto kaya mas maganda pa kung dito na muna siya hanggang gumaling ang paa nito. Nakakalakad naman na to pero kailangan pa rin ng suporta. Biniro niya to minsan na kung kailangan nito ng saklay, pwede naman siyang bumili. Halos hindi na may pintang mukha nito nang banggitin niya to. Hindi raw to imbalido para gumamit ng tungkod. Nasa gilid to at nakaupo sa bangko sa lilim ng puno na may bayabas. Meron kasing gandong prutas sa likod ng kanyang bahay. May bunga na yun at ang iba ay hinog. Yon ang kinakain ngayon ni Hazel habang pinapanood siya nito. Nakarami na nga to ng kinain dahil napitas niya kanina. Konti na lang ang natira. Animo, sarap na sarap tong kumakain. May kalokohan na nga agad ang pumasok sa isip niya na makita. Wala na sa kanya ang atensyon nito at binabalatan nitong bayabas. Yumuko siya at kinuhang bulating nakita niya pagkatapos bungkalin ng lupa. Walang ekspresyon na mukhang lumapit siya rito. Sakto kasasubo lang nito ng hawak ito at bahagyang naningkit ang mata nito habang umunguya. Halatang gustong-gusto nito ang lasa ng kinakain nito. Di kasi yun matamis at di rin matabang. May ibibigay ako sa'yo, wika niya. Napatingin to sa kanya at nilulokan na sa bibig nito. Akin ang kamay mo, ano ba yan? Di man lang to naghinala na ilahad ang kamay. May dumaan pang pag-asama mga mata nitong nakatingin sa nakakuyom na kamay niya. Lihim siyang napangisit sabik siyang makita magiging reaksyon ng dalaga. Nilagay niya sa palad nitong earthworm at ngumisi. Agad din siyang umatras pagkatapos para mabilis makaiwas sa anumang igaganti nito. Malakas tong tumili at agarang tinapon ng earthworm. Nanlalaki ang mata nito habang winawagayway ang kamay sa ere. Tumawa siya sa nakikitang reaksyon nito na diring-diri. She even shuddered and wiped her hand on her clothes. She was pale from so much fear. Mangyak-ngyak ito ng matalim na tumingin sa akin. Unggoy ka talagang Adonis ka? Sigaw nito sa kanya. Di naman nakakatakot ang mga yan. Hindi rin sana nangangagat. Marami pang ang benefits ang naibibigay nila sa mga magsasaka. Tumatawang wika niya. He immediately ducked when she grabbed the soil and threw it at him. Pagkatapos umilag siya nang ulitin nito yon. At kahit isang beses man lang hindi siya nito tinamaan. Kakalimutan ko talaga na may truce tayo. Pag hindi mo ako tinigilan sa pambubuli mo sa akin, sikmat ni Hazel. Lahat na lamang ng pagkakataon na makita nito ay kung hindi siya naiinis, tinatakot naman siya nito. At siya na may palagi na-fall sa mga ginagawa nitong kalokohan. Di man lang siya nagsususpetsa kahit na palaging ginagawa nito ito. Hindi siya nagtatanda kahit pa 10 beses ulit ang pagkakatuwaan siya nito sa isang araw. Awat na. Akala niya okay lang siya na hawakan at laruin mo ito katulad ng bata rito. Kinukuha pa nga nila at pinapakain ang mga manok. Inirapan lang siya nito ng pagkailan talim. Hello? Sabay silang napatingin sa pinanggalingan ng malamyos na tinig. Ngumiti si Adonis nang mapansin iyon. Si Andrea ang kapatid ng ina ni Clara. Nag-aalangan pa itong lumapit sa kanila. At pasulyap-sulyap kay Hazel na nakamasid lang sa babae. Siya na tuloy ang naglakad papalapit dito. Parang nahihiya pa kasi ang babae dahil sa presensya ng una. Naparito ka, Andrea? Tanong niya rito. Inutusan ako ni Kuya Rigor na ibalik ang pick-up. Tugon nito. Marunong kasing magmanehong dalagang to. Nakauwi na ba sila? Kamusta na si Clara? Magkakasunod na tanong niya. Baka bukas pa raw sila makakauwi eh. Si Clara naman inoperahan dahil sa appendicitis. Paliwanag nito. Nagulat pa nga kamit ang bata pa niya para magkaroon ng ganong sakit. Malungkot na bigkas nito. Habang nakikinig si Hazel sa usapan ng dalawa ay pinag-aaralan na nilang itsura ng babae. Malit ito pero maganda ang tindig nito. At tamang paglalarawan ng pamangkin nito sa dalaga. Maganda nga ito. Nakita niya ang pasimpleng pag-ipit nito ng buhok sa likod ng tenga nito. Pati na ang pagkislap ng mata nito hindi rin nakaligtas sa paningin niya. Hindi niya namalay na inarapan niya pala ito dahil bigla itong humagikhik sa sinabi ni Adonis. Abala siya sa pag-aaral sa itsura at kilos nito kaya hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng dalawa.
Akala naman niya bagay niya ang nagpapakyut. Paingos na bulong niya. Babae rin siya kahit naramdaman niyang hindi lang nito crush si Adonis. May gusto to sa binata at parang malalim na ang pagtingin nito sa una. At di niya masabi kung aware ba si Adonis dahil parang di nito pinapansin ang kilos ng babae. She snorted and averted her eyes. Mas maganda pa yata ang pet ko kaysa sa bruhang yan. Tapos nginingitian mo pa. Bubulong-bulong na asik niya. Bakit nakasimangot ka? Tanong ni Adonis kay Hazel nang magpaalam na si Andrea. Tapos nang may hatid niya sa harap ng bahay ang dalaga at bumalik siya rito na nakabosangot na mukha ni Hazel ang nadatnan niya. Di niya maintindihan kung ba't biglang nasira ang mood nito. May gusto sa'yo si Andrea? Wika nito, tinaasan siya ng kilay. Talaga? Bakit di ko alam yon? Napahaplos siya sa kanyang kaba. Namahawakan ng kanyang balbas na alala niyang sinabi pala kay Hazel na aahitin niya ito pero tinamad siya na gawin iyon. Isa pa, hindi naman ito pinaalala ng dalaga sa kanya. Hindi mo alam? O sinasadya mo lang na hindi i-entertain ang feelings niya? Nakataas ang kilay na wika pa nito. Matiim pa siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa kaya mahinang natawa siya. Sumalampak siya ng upo sa tabi nito. Meron nga ba? Kung igigit mo pa rin na hindi mo alam na gusto kanya ay isa kang estupido? Biglang bulalas nito. Napatitig siya rito ng ilang segundo bago natawa. Hindi ko talaga alam na may gusto siya sa akin. Shit, don't you make me as a fool? She sneered. You're just leading her on. Alam na alam ko na may gusto siya sa'yo. Okay, aaminin ko na. Alam ko na may gusto siya sa akin. Pero hindi mo ba naisip na baka umaakto kung hindi ko alam yon at dahil ayoko nang umasa siya sa wala? Kapatid at kaibigan lamang ang tingin ko kay Andrea at ayoko nang mahihiya na siyang humarap sa akin. Pag sinabi kong alam ko ang nararamdaman niya para sa akin, nilingan niya ang dalaga at ngumiti. Naiintindihan mo ba ang punto ko? Di nakasagot si Hazel at napatitig na lang sa kanya. Bumuka at sumara ang bibig nito na halatang hindi alam kung paano siya sasagutin. Kung ikaw may gusto sa akin, hindi ako magkakagusto sa'yo? Maagap na putol nito sa kanya at nalukot pa ang mukha nito. Bakit mo ba pinagdidiinan na may gusto ako sa'yo kahit na wala naman? Halimbawa nga lang Saad niya at nagpatuloy. Kung may pagtingin ka sa akin tapos hindi na masusuklian yon, tapos sasabihin ko na alam ko na mahal mo ko, magagawa mo pa rin ba akong harapin ng normal? Oo naman. Di naman mali ang mag-express ng totoong nararamdaman mo sa isang tao Di man lang kumukurap na tugon ito. Tsaka crush lang naman yun. Humahanga lang sa isang tao, kaya't bakit ka mahiyang aminin yon? Magpasalamat nga dapat yung crush ko dahil nahangaan ko siya, diba? Speechless siya pagkarinig sa sagot nito. Nakalimutan niyang magkaiba nga pala ito at si Andrea. Mas straightforward at daring kumilos si Hazel, tapos laking ibang bansapat na expose sa lahat ng mga bagay. Hindi katulad ni Andrea na laking probinsya at old-fashioned pa. Naalala pa nga niya na nasabi ni Rigor na hindi pa nagkakaroon ng kasintahan si Andrea. Pero kung gusto mo ba ang isang tao, kaya mong aminin sa kanya? Tanong niya. Tingin niya ay may kung ano ang magiging sagot nito. Kung makikita ko na mutual ang nararamdaman namin, magtatapat ako sa kanya. Pero pag nakikita ko na hindi man lamang niya ako gusto, bakit ako aamin? Ayoko naman mapahiya, no? Paingos na wika nito. Hindi ako baliw para magtapat kung hindi naman niya masusuklian to. He couldn't help but to shake his head. Hindi ba't pareho naman ang pinupunto niya sa naging sagot nito? Tingnan mo, yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam ni Andrea na wala akong gusto sa kanya kaya ayoko mas lalo siya makaramdam ng hiya tuwing nag-uusap kami. Saad niya. Teka nga, bakit ba natin pagtatalunan kung may gusto ba siya sa akin o wala? Baka ikaw naman may gusto sa akin kaya't ginigiit mo ang bagay na yan. Gusto ko lang nasabihin sa'yo para naman maging aware ka na kumikinang ang mga mata niya tuwing kausap ka niya. Get nito. At uulitin ko, wala akong gusto sa'yo. Tumayo na siya at pinagpatuloy ang pagbubungkal ng lupa. Balak niyang taniman to ng kamatis at talong. Napaisip naman si Hazel dahil sa naging topic nila ni Adonis. Kahit nga sang anggulo tingnan, parehong naging sagot niya sa mga kaibigan nito. Ang parang gusto niya yung tuktukan ang sarili dahil doon. Nasaan bang utak niya kanina? Bakit ba kasi niya binuksan ang topic na yon? Dahil naiinis siya na nakikitang pinapaturan ni Andrea ang joke ni Adonis at siya hindi? O dahil hindi naiinis ang una sa mga hirit ng huli?
Basta't ang alam niya na inis siya na makita, tumatawa ang dalawa. Lalo pat obvious na may gustong dalaga kay Adonis at hindi niya alam kung bakit gusto niyang kalimutan ang mukha ng babae. Pero bakit nga ba siya naiinis? Wala naman siyang gusto kay Adonis pero bakit ganito na naapektuhan siyang tumatawa ito habang kausap ang ibang babae? Nagsalubong kanyang kilay at naiirita, tinawag si Adonis na agad lumingon sa kanya. Gusto kong pumasok sa loob? Masungit na sabi niya. Teka lang, tatapusin ko lang to. Ngayon ko na gustong pumasok. Giit niya at ditinago ang pagkayamot niya. Kumunot ang noo ni Adonis. Ba't ka biglang naiirita? Kailan ba may dahilan para mairita ako? Malamig na asik nito. Bahala kang pumasok mag-isa mo. Nainis ka na walang dahilan tas akong pinagbubuntanan mo? Saad din ni Adonis at yumuko para maalisin ang maliit na kahoy sa binungkal niyang lupa. Binato niya yon sa gilid. Hindi talaga niya maintindihan ang mood swings ng babaeng to. Di naman ganito sa Savannah na magkasintahan pa rin sila. Sa tuwing sinusumpong ang ex-girlfriend niya, ayun lang bang pag dinadatnan nito o nagsiselos pag may kausap siyang babaeng kliyente. Hindi yung bigla nilang maiinis tulad ni Hazel. Pero ang Hazel na to hindi niya maintindihan kung ba't ganito ang inaasal kahit wala naman siyang ginagawang masama. Kanina inihatid mo pa ang bisita mo na nagpaalam siyang umalis pero akong bisita mo, nakatira pa sa bahay mo ginaganyan mo? Unfair kaya ta sa pagtrato sa mga nagiging bisita mo. Litanya ni Hazel. Bumuntong hininga si Adonis at binitawan ng asarol. Pagkatapos lumapit sa dalaga at inalalayang tumayo. Pero tinabig dito ang kamay niya at paika-ikang naglakad. Women? Usal niya at bumuga ng hangin. Bigyan sana siya ng malaking pasensya para sa babaeng to. Di lumabas si Hazel para kumain ng dinner at di rin naman pinilit ni Adonis ang dalagang lumabas sa kwarto nito. Kaya ang ginawa niya pagkatapos niyang kumain ay tinakpan niya ang mga natirang pagkain sa mesa. Pagkatapos pumasok siya ng kwarto at sinimulang maging abala sa trabaho. Bahala to kung lalabas ba to ng kakain o hindi. Di naman to bata pa para dalhin pa niya sa kwarto nito ang kakainin nito. Kung ginugutom to, kusa rin doon lalabas at kakain. Binaglit muna niya tungkol sa dalaga. Hinarap na ang hindi pa niya natapos sa trabaho niya. Nagrereklamo na kasi ang pinsan niyang si Elmira at tinadtad na siya ng email at text na pinadala niya na ng mga napirmahan niyang papeles. Kapag hindi pa niya pinadala, ay baka ito pa magbabiyahe papunta rito at hanapin siya. Kilala niya ang pinsan na kapag naiinis, gagawin nito kung ano naisip nitong gawin. Halos isang oras siyang nakaupo sa silya at nagtatrabaho nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Nagulat pa siya at muntik mahulog ang cellphone niya sa gilid sa biglaang paggalaw niya. Napatingin siya ron at nakita niya si Hazel. Napapikit ang mga mata nito, napaika-ikang pumasok. Una, pinanood na lang ito at na-amaze siya. Na kahit nakapikit ito, hindi man lang ito nabangga ang dingding o ang maliit niyang mesa. Akmang sasalubungin niya ito para buhatin at ibalik sa sarili nitong kwarto pero nahiga siya sa kama niya. Inila pa nito ang kumot at tinaklob sa katawan pagkatapos ay humalik ng malakas. Sa gitna pa talaga ito natulog na parang pagmamayari na nito ang buong kama. Nakita pa niya nang ispread nito ang dalawang braso at kumibot ang labi sabay ungol. Napatitig tuloy siya sa nahihimbing na dalaga. Ngayong gising na gising ng diwa niya nasaksihan niya ang ginawa nito at napatunayan niya nagsisleepwalking nga ito. Tapos ito na ang pangalawang pagkakataon na nangyari to sa dalaga. Nakakatawa lang isipin ang kwarto niya ang pinupuntahan nito at hindi sa sala. Kahit malit ang bahay niya po pwede naman tong dumiretso doon pero may sariling isip ang paa nito at dito to pumunta. He sighed and fixed her blanket. Alangan namang gisingin pa niya ito, gayong ang sarap na ng tulog nito. After that, he continued with his work until 3 a.m. in the morning. When he glances at Hazel, she is still in deep sleep. Sa halip tabihan to, kinuha niya isang unan sa tabi nito. Ayaw niyang isipin ito na dahil unguarded ito at walang kalaban-laban, sinasamantala niya ito. May matinong isip pa naman siya at ayaw niyang lumalapa ang masamang imahe niya rito. Dahil sa ginawa niyang pagkuha ng unan, biglang naalimpungatan si Hazel at napatitig sa kanya. Nakipagtitigan din siya rito. Napakurap pa ito na ilang beses bago bumalikwas ng bangon. Umawang ang labi nito at niyakap ang kumot hanggang sa may dibdib nito. Anong ginagawa mo dito sa kwarto mo? Bulalas nito. Kwarto mo na nga ba ito? Tinaasan niya ako ng kilay at inilibot ang tingin sa loob ng kwarto. Inilibot naman agad ni Hazel ang tingin sa paligid at napatapik sa noon niya pagdaka.
Bakas ng iritasyon sa mukha nito na magsalita ito. Gosh, bakit na naman? Ba ako nagsisleepwalking kanina? Distress na usal nito. Ang sabi mo nangyayari to sa tuwing stress ka? Aminin mo nga sa akin, bakit stress ka kanina? Tanong niya. May malalim ka bang problema? Si Hazel sa tanong ni Adonis sa kanya. Kagabi di niya gustong lumabas para kumain dahil naiinis siya sa sarili. At di niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng ganito. She's been trying to chant in her mind that she only got irritated because of Adonis talking and laughing with that woman. Pero pag tinanong niya kung bakit ganitong nararamdaman niya, di naman siya makahanap ng sagot at sumasakit na ang ulo niya. Gusto niya nang tuktukan ang sarili niya pero hindi niya napoproblemahin ito. Isa pa naman siya sa nagsabing kaibigan lang dapat ang naroon sila at dapat ay wag na silang humantong pa sa kama. Pero bakit sa loob-loob niya inaasam talaga niya na yakapin at halikan siya nito? Bakit parang gusto niyang bawiin ito at aminin sa binata na gusto niyang makasama ito sa kama? Nais niyang mahawakan at masilay na makisig na katawan nito. Hindi ka na sumagot. Untag ni Adonis kay Hazel na biglang napakurap. Napansin niyang dumako pa ang mga mata nito sa may katawan niya at napakagat labi ito. May ideya na siya kung anong iniisip nito pero inignora niya ito. Hindi ako stressed kagabi. Paiwas sa tugon ni Hazel at bumaba ng kama. Nagmamadaling naglakad siya papalapit sa pinto at inawasang mapatingin sa mukha ng binata. Akmang bubuksan niya ito na marinig ang tinig ni Adonis. Kasabay ng pagtukod ng kamay nito sa pinto at di niya na yon mabuksan. Ang hininga mo tumatama sa may leeg at likod ng kanyang tenga. Nagbigay ito ng kakaibang kiliti sa buong katawan niya. Ano mo ba kung anong klaseng tingin ang binigay mo sa akin kanina? Bulong ni Adonis sa tenga ng dalaga. His hot breath fanned on his ears, causing her to shiver and gasp. Kumuyom na rin ang kamao niya at napapikit ng mariin. Nang dumako ang mga mata niya sa pagkalalaki ko, naroon sa iyong mga mata ang panghihinayang, ngunit may mga kasamang antisipasyon at pagnanasa. Sabihin mo sa akin, Hazel, stress ka na ba dahil gusto mong tuklawin ka ng ahas pero nahihiya ka dahil ikaw ang nagsabi na hanggang kaibigan lang tayo? Ang nakatalikod na si Hazel ay mariing pumikit bago dahan-dahan na tumango. Bakit pa ba siya ikakaila niya yon? Kung yan naman talaga ang nararamdaman niya, kaninang dumaka ang mga mata niya sa ibabang katawan nito. Nung makita pa lang niya ang hubad na katawan nito, nahalina na siya. Natakam siya at gusto na lamang niyang pisirin iyon. Nagliyab ang mata ni Adonis sa pagnanasa sa pag-amin ng dalaga. Ang kamay niya agad dumawak sa balakang nito. Sigurado ka ba sa sagot mo, Hazel? Kung hindi, may oras ka pa para buksan ang pintong to at bumalik sa kwarto mo. Magaspang ang boses sa saad niya. Ang mga kamay niya ay humahaplos sa pisngi nito, pumipisil sa katawan nito. Pinaramdam din niya ang pangupo nito at ang kahandaan niya. Gusto niyang malaman itong malaking epekto nito sa kanya. Hindi ako tatakbo, Adonis. Bukal sa loob ko na pumapayag na makasiping ka. Usal ni Hazel. Handa na ako kung anumang mapupunto na mangyayari sa ating dalawa. Humarap bigla si Hazel at pinagtapat ang labi nilang dalawa. Marin itong ibinaba ang labi niya. Tuluyan na napapisil ang pagtitimpi niya at pagpapigil sa kanyang sarili sa ginawa nito. Sinibasib na siya nito ng halik at animo ahas na nag-eespadahan na silang diwa ng dalawa. Sarap at kinagat niya ang dila nito habang kamay ni Adonis nagsisimulang hubarin ang suot ni Hazel. Kahit nakita niya na ito, iba pa rin kapag ganitong nasa mainit nilang sandali. Pagkatapos mahubaran to at lumantad ang makinis at maputing katawan nito, napangisi siya. Ang mga mata niya kumikinang sa pagdanasa. Ang ganda mo, Hazel. Usal niya at pinasadahan ng tingin ang buong katawan nito. Sumabsob siya sa pagitan ng dibdib nito at binigyan ng hiki ang cleavage nito. Pagkatapos tumipat ang bibig niya sa kanan nito at animoy sanggol doon. Habang kamay minamasa ang kalawang melon nito. I want more, Adonis. Hawakan mo ko sa bulaklak ko, please. Nakasuot pa to ng underwear kaya't binaba niya na yon at nalaglag sa paanan nito. Kinagat niya ang kanyang labit bahagyang gumalaw ang balakang niya. Pagkatapos kinawit niya ang paa sa bewang ni Adonis kaya nagkaroon ng binata ng aksa sa bukana niya. Masarap ba, Hazel? Oh God! Halinghing ni Hazel at bigla itong nanginig. She slumped her body towards Adonis. Para nawala lahat ng lakas sa katawan ni Hazel pagkatapos marating ang rurok ng kaligayahan.
Humihingal to at pilit na hinahabol ang paghinga. Anong masasabi mo sa performance ko, Hazel? Nadala na ba kita sa kabilang daigdig kahit na dariri ko lang pinagpapapasaya sa'yo? Bulong ni Adonis at nasa mabigat na boses. So good. Usal ni Hazel at nagangat ng mukha. She seamlessly grabbed his cock. Though nakasuot pa rin siya ng shorts ay hindi niya yon naging hadlang upang mahawakan ito ang nagwawalang sandata niya. Malamlam ang mga mata na nakipagtitigan ito sa kanya. Okay lamang ngayon? Okay lang ako, usal niya. He tucked the blanket for her. Akmang lalabas siya nang hawakan ito ang kamay niya. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito habang nakatingala sa kanya. Saan ka pupunta? Pwede namang tabi tayong matulog. Matiim muna niya tong tinitigan bago tumango at nahiga sa tabi nito. Ginamit pa nitong unan ang braso niya at pumikit. Tura lang, nakatingin si Adonis sa kisame. Mabuti na lamang at nakakaya pa rin niya napigilan ang sarili niya. Gustong-gusto na talaga niyang pasukin ang kuweba nito, subalit naisip niya na dadahan-dahanin na muna niya. For now, he will take care of her needs. Kaya pa naman niyang pigilan pa ang sarili niya. Niyuko niya ang dalaga na ngayon mahimbing na ang tulog. Pantay na ang paghinga nito na may munting ngiti pa na nakaukit sa labi nito. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakamasid dito. Hindi kaya ito mahihiya sa kanya bukas pagka nangiti nito? O mas magiging iba na ang trato nila sa isa't isa pagkatapos ng mainit na sandaling ito. Huminga siya na malalim. Kumalma na ang ibabang katawan niya pero ang utak naman niya ay naguguluhan ngayon. Hazel? We started this day and I don't know what will happen in the near future. Bulong ng utak niya habang nakatitig sa dalaga. Gising na si Hazel pero wala pa rin siyang balak na kumawala sa bisig na natutulog ni si Adonis. Dapat makaramdam siya ng hiya pagkatapos na gawin yon ng binata sa kanya. Pero iba ang nararamdaman niya. Pagmulat pa lamang niya ng kanyang mga mata kanina, namatawi kaagad ang ngiti sa labi niya. Lalo pang ang gumwapong mukha nito na bumungad sa kanyang mga mata. At ang una talaga niyang napansin ang mahahabang pilik mata nito na bahagyang nakakurl pa. Di katulad niya na kailangan pa niyang gumamit ng curler at mascara upang lumabas ang mahaba na sa kanya. Ang sarap na nakamit niya kaninang madaling araw, nakatanim na sa kaluluwa niya at gusto niya ulit niyang maranasan. At hindi lang yung daliri ni Adonis ang gagamitin nito, kundi ang malaking nota nito. Baka kasi mas makukontento pang hiyas niya pag yun na ang pumasok sa kanya. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit hindi sila aktwal na nagtatalik, gayong pumayag naman siya. Kontento ba talaga ang tamang term na gagamitin mo? Sa tingin ko, hindi ka pa kontento sapagkat sa oras na to, iniisip mong hawakan ng alaga niya. Pilang sigaw ng utak niya. Kinagat niya ang labi dahil hindi nagsisinungaling ang utak niya. Ito na talaga ang tumatakbo sa kanyang isip habang pinapasadahan ng tingin ng mukha nito. Lalo pa nang dumako ang mga mata niya sa lalamunan nito na gumagalaw. It was so enticing that she really want to bite it. Lumunok siya at animo, may sariling isip ang kamay niya na kumilaw sa tinaplos ang puso ni Adonis. Dahan-dahan niya yung ibinaba at pinasok sa suot nito na shorts. Kahit na kumakabog ang dibdib niya, hindi pa rin siya humihinto at sinusulyapan ang mukha nito bago napatingin sa ibabang katawan nito. Binasa niya ang kanyang dila sa natutuyong labi niya at mas gumapang pa ang kamay nito hanggang sa tuluyan nang mahawakan niya ang natutulog na nota nito. Lumunok siya at kinagat ang kanyang labi. Pagtingin niya sa mukha nito ay nakamulagat na to at nakatitig sa kanya. He is staring at her intently. Hazel, ang aga-aga, malilikot na yung kamay mo? Saad nito na medyo may paos na boses. Di ko alam na ganito kaaktibo at kagresibo sa umaga. Tinitingnan ko lang kung gaano kalaki ang santada mo at di mo kiniyaang masilyan to kaninang madaling araw. Di man lang nahiyang paliwanag niya. Pilit binabawi niyang kamay sa pagkakahawak nito. Pero animo, bakal na hindi niya mabawi ang kamay. Humigpit din ang pagkakahawak ito doon at umarko pa ang sulok ng labi nito. Excited ka ba talaga na masilayan kung gaano kalaki ang talong ko? Baka naman ayaw mo ipakita ay dahil birdie lang na size mo. Pabilong bigkas niya nang hilahin nito ang kamay niya at tinaas iyon. Naningkit ang mga mata nito at walang seremonya pinasok ang kamay niya sa loob ng shorts nito. May morning wood ang binata
kaya pakiramdam niya ay may nakabara sa lalamunan niya nang mahawakan ang malaking nito. Gamitin mo ang daliri mo para sukatin mo ang sabihin na birdie lamang ang size ay nakakababa ng pride. Wika nito. Animo naghahamon pang tingin nito sa kanya. Pilyong umiti siya at hinawakan ng tayong-tayo na armas nito. Maliit man ang kamay niya, mahahaba pa rin ang daliri nito. Pero animo higante ito na hindi man lamang nag-abot ng dulo ng middle finger niya sa dulo ng kanyang hinlalaki at di niya mapigilang mapahugot ng malalim na hininga dahil dito. Namimilog ang bibig na napatitig siya rito. It's huge. Tapusin mo na muna ang nasimulan mo. Utos ito sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy sa pagnanasa at unconsciously binasa niya ang kanyang labi na parang inaakit pa niya ito. What? Garalgal na bulalas niya. Oh! Ngunit nanulas to sa labi niya nang tuluyan siya nitong magtaas baba ang kamay niya habang hawak ang aramas nito. Bahagyang umawang ang bibig ni Adonis at napapikit ito. Pero naisip niya na baka gusto nitong takamin siya hanggang sa siya na mismo ang kusang sasakay sa racket nito. At bakit hindi pwede? Untag niya nang pumikit ito at ipatong ang braso sa mata nito. Dahil kailangan kong pumunta sa bukid at tingnan ang trabaho ng mga binayaran ko. Tugon nito. Pagkatapos ay bumangon at luminga sa kanya. Bakit mo pinunas ang mga kamay mo sa kumot ko? Humagikik siya at pinakita na ang malinis niyang kamay nito. Medyo malagkit pa rin sa pakiramdam pero di nakita ang bakas ng similya nito sa kamay niya. At saan ko ba dapat ipunas? Sa bibig mo? Tumayo ito ng malukot ang mukha niya sa naging sagot nito. Ano naman kaya ang lasa nun? Nakairap pang tanong niya. Tumayo na ito at lumabas na nga ng kwarto. Napasunod tuloy ang tingin niya sa likod nito. Parang sarap sumamba roon. Hindi ko na rin alam. Sa sunod tikman mo para naman alam nating dalawa. Papalayo ang boses na wika nito. Sinundan niya ito ng paika-ikang paglalakad hanggang sa kusina. Nakita niya pang naghihilamos ito. Lumipat siya rito at sumandal sa lababo. Ang sabi nila pag masyadong malapot ang likido ng mga lalaki, matagal na hindi siya nakipag-sex. Tapos kanina ganun yung sayo. Matagal kang di nakatikim no? Kantsaw niya rito. Pinunasan nito ang mukha at pagkatapos tumingin sa kanya. Bibilangin ko ba kung ilang buwan akong hindi nakakain ng kimchi? Pabirong saad ni Adonis. Sige nga, sabihin mo sa akin. Baka naman sa tanang buhay mo ay hindi ka nakatikim. Hirit ni Hazel. Bakit ikaw? Ilang buwan ka na bang tigang? Pagsasakay ni Adonis sa dalaga. Bago ko umuwi ng Pilipinas, nakatikim pa ako. Pagsisinungaling ni Hazel. Sa nakikita niya kasi alam ng binata na hindi siya birhen at kaya nagagawa niyang sabihin iyon dito dahil alam niyang malaki ang pagtitimpe ni Adonis. Kaya nga siguro may nangyari na talaga sa kanila ay magugulat ito kapag nalaman na ito ang nakauna sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba sa babaeng tira ng ibang lalaki? Sumiryosong mukha nito at pinitik ang tungki ng ilong niya. Hindi importante sa akin kung birhen o hindi na ang babaeng pinili kong mamahalin. Basta't mahal niya ako at respeto niyang magulang ko, tanggap ko na ang lahat ng nakaraan niya. Nakaramdam ng paghanga si Hazel sa sagot nito. Hindi kasi katulad ng iba na sila nang sisira sa dignidad ng isang babae. May gana pa silang pumili ng birhen. Hindi nila naisip paano yung babaeng nasira na nila. May tatanggap pa ba sa kanila gayong di nabuo ang pagkatao nila? Hindi siya nagkomento sa sagot nito at kinurot na ang tiyan nito. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ilang buwan ka bang hindi nakadilig ng petsay? Bigla itong umisi at nagbilang sa daliri nito. Nang tumingin na ito sa kanya ay kumindat ito dahilan para mangatog ang tuhod niya. 24 months? Sagot nito. 24 months? Hindi ba 2 years ka nang naging celibate? Nanlaki ang matang bulalas niya. Kung hindi siya nagkakamali, may mga lalaki hindi makakatagal ng 3 buwan hindi sila nakikipagtalik. Pero itong si Adonis nagawa nito yon sa loob lamang ng 2 taon. Nakakagulat bang sagot ko? Tumatawang sabi nito. Pagkatapos na maghiwalay kami ng kasintahan ko, ay naging abala na ako sa bukid kaya wala na akong oras pa maghanap ng babae. Baka naman dahil mahal mo pa rin ang ex mo kaya ganyan, bigkas niya. May kumudlit na kirot sa dibdib niya ngunit inignora niya yon. Hindi May asawa na yon. Unaffected na turan ni Adonis.
Hindi ka babakasan na sakit ang mukha nito nang sumalyap ito sa kanya. Hindi naman ako yung kahit may asawa na yung tao ay mamahalin ko pa rin. Ikaw, boyfriend mo ba nakasiping mo bago ka umuwi dito? Hindi ko siya boyfriend. Pareho kaming lasing kaya yon, hindi pa rin kumukurap sa pagsisinungaling niya. Tapos maliit ang patuloy niya kaya naman nadismaya ako at sinabing hanggang doon lamang kami. Malakas ang naging tawa ni Adonis nang marinig ang huling sinabi niya at di niya napigilang mahawa sa tawa nito at humagikik din siya. Sa totoo lang, nagtataka na rin si Hazel sa kanyang sarili kung ba't parang normal na topic lang pinag-uusapan nila ni Adonis. Dahil kung tutuusin, nakakahiyang topic ito at parang normal lamang sa kanya. Nagagawa niyang sabayan ang kabaliwan ni Adonis at magsinungaling kahit na wala naman siyang karanasan. Kasing liit ba ng walis tingting? Pagsasalakay ni Adonis sa sinabi niya. Humalakhak siya at bumuo ng maliit na bilog gamit ang dulo ng hinlalaki at hiniliit niya. Gano'n siya kaliit? Nakakatawang tinampal nitong noon niya sabay sabing, kapag narinig niya ng lalaking tinutukoy mo, tiyak na magwawala siya. Isang dagok sa pagkalalaki niyang sasabihin na patuloy o birdie lang ang kanya. Kaya wag mong isasampal sa pagmumukha nila kahit pamalit ang size niya. Ang laki ng sayo eh. Kaya bakit ako maghahanap ng iba kung narito ka naman? Biro ni Hazel. Mahinang natawa si Adonis. O siya, tama ng topic na to at baka may makarinig pa sa atin dito. Sabihin pa pareho tayong hayok. Sa nakangising tumayo siya. Hindi niya inaakala mag-e-enjoy siya makipagbiruan kay Adonis tungkol sa bagay na to.